Hindi lahat ng tao na malapit sa iyo ay tunay mong kaibigan. Yung kapag dumating na ang oras ng kagipitan ay hindi mo na sila malalapitan. Yung nakakasama mo lang sila nang dahil sa ikaw ay may pera. Ngunit kapag kinakapos ka na ay hindi ka na nila kilala. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng isang peking kaibigan? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Maraming kaibigan ang dalagang si Andrea at ang kanyang sariling bahay ay palagi nilang tinatambayan. Hindi kasi nauubusan ng pera si Andrea dahil napamanahan ito ng maraming pag-aari ng kanyang mga namayapang magulang. Maaga kasi siyang iniwan ng mga ito matapos masangkot ang mag-asawa sa isang malagim na aksidente. Kung nagugutom kayong tatlo, ay kumuha lamang kayo ng pagkain at huwag na kayong magsabi sa akin. Nakangiting sabi ni Andrea. Agad namang nagtungo ang kanyang dalawang kaibigan sa refrigerator upang kumuha ng pwedeng kainin. Si Loisa at Crystal na parehong anak mayaman din. Ang swerte mo naman dahil marami kang pagkain dito sa bahay. Pero maswerte kami ni Loisa at Neneng dahil mayroon kaming isang kaibigan na katulad mo. Masayang sabi ni Crystal. Oo nga naman, maswerte talaga kami. Halos dito na nga kami palaging natutulog sa bahay mo. At wala kaming ginagastos na kahit na piso, dagdag ni Loisa. Ngunit ang kanilang kaibigan na si Neneng lamang ang hindi kumukuha ng pagkain. Ang babaeng ito lamang ang tanging mahirap sa kanilang magkakaibigan. Neneng, bakit hindi ka kumukuha ng pagkain? Baka naman nagugutom ka na? Tanong ni Andrea. Nakakahiya naman kasi, palagi mo na lamang kaming nililibre ng pagkain. Kung may pera lang sana ako, di sana, nakakapag-ambag ako sa'yo, nakayokong sabi ni Neneng. Nang dahil doon ay bigla namang sumingit si Loisa sa kanilang usapan. Ano ka ba? Hayaan mo na nga yang si Neneng. Hindi kasi yan sanay sa buhay ng isang mayaman. Akala mo naman kung sino kung umarte, pero ang totoo lang ay gusto na talaga niyang kumain. Pangaasar ni Loisa. Palaging si Neneng ang kawawa sa kanilang apat. Paano naman kasi ay ito lamang ang hindi mayaman. Ito rin ang palaging inuutusan ni Loisa at Crystal. Ito ang nagluluto, naguhugas ng pinggan at higit sa lahat ay bumibili ng kanilang mga pagkain sa labas. Andrea, mayroon ka bang ice cream sa ref? Nakakaumay na kasi itong aking kinakain eh. Kunot noong sabi ni Crystal. Naku, pasensya ka na pero wala na akong ice cream. Hindi kasi ako mahilig kumain nun. Sagot ni Andrea. Nang dahil doon ay muling inutusan si Neneng ng kanyang kaibigan na bumili sa labas. Neneng, humingi ka ng pera kay Andrea at bumili ka naman ng ice cream sa labas. Bilisan mo at talagang nauumay na ako. Mapagmataas na sabi ni Crystal. Agad namang sinunod ng babae ang utos upang ipakita ang kanyang pakikisama. Neneng, ito ang pera at makikisuyo na ako dahil meron din akong ginagawa. Nahihiyang sabi ni Andrea. Ako na ang gagastos. Tutal, may 200 piso pa naman ako sa aking bulsa. Nakakahiya na kasi talaga sa'yo Andrea na ikaw palagi ang sumasagot sa lahat ng ating mga kinakain. Paliwanag ni Neneng. Muli ay sumingit si Crystal sa kanilang usapan. Ano? 200 piso? Hindi ako kumakain ng mga ice cream na ganyan ang presyo. Ang bilhin mo naman ay yung nagkakahalaga ng 500 piso. Pagsingit ni Crystal sa kanilang usapan. Wala nang nagawa si Neneng kundi ang humingi ng karagdagang pera kay Andrea upang mapunan niya ang kulang na pera. Lumipas ang ilang minuto ay nakabalik na ang babae, ngunit ikinagulat niya nang ubusin Crystal at Loisa ang kanyang binili. Hindi man lamang sila nakatikim ni Andrea ng kahit na isang kutsara. Loisa, bakit naman hindi kayo nagtira? Hindi nyo ba naiisip na baka gusto rin namin kumain ni Andrea? Dismayadong tanong ni Neneng. Pero di ba, ang sabi ni Andrea ay hindi naman siya kumakain ng ice cream? At ang sabi mo kanina ay hindi ka pa nagugutom? Sagot ni Loisa. Ako, hindi naman talaga ako mahilig sa ice cream. Pero bakit hindi nyo man lang inalok si Neneng na baka gusto niya rin kumain? Tanong ng babae. Talagang hindi na maintindihan ni Andrea ang pag-uugali ni Crystal at Loisa.
Para ba kasing prinsesa ang turing nila sa kanilang mga sarili at hindi marunong mahiya sa kanilang ugaling ipinapakita. Pagkatapos kumain ng dalawa ay muli nitong inutusan si Neneng upang ang babae ang maghugas ng kanilang mga pinagkainan. Wala namang nagawa ang dalaga kundi ang sundin ang kanyang mga kaibigan. Hay nako, si Crystal at Loisa talaga. Palagi na lamang nilang kinakawawa si Neneng. Porket si Neneng lang ang mahirap sa aming apat, ay nagagawa nila sa kanya ang bagay na to. Malungkot na sabi ni Andrea sa kanyang sarili. Simula noon ay naging magulo ang isipan ni Andrea. Maya-maya lamang ay nagpaalam na si Crystal at Neneng na uuwi na muna ito sa kanilang bahay. Nagpaiwan naman si Loisa upang kausapin ang kanyang kaibigan. Mas lalo pang gumulo ang isipan ni Andrea nang dahil sa mga sinasabi ni Loisa sa kanya. Andrea, hindi ka ba natatakot sa ipinapakitang pag-uugali ni Neneng? Napapansin ko lang kasi na parang lahat na lamang ng iutos namin sa kanya ay kanyang sinusunod. Hindi kaya sa bandang huli ay may kailangan pala siya at hihingi sa atin ng pera? Alam mo naman na siya lang ang mahirap sa ating apat, tanong ni Loisa. Hindi naman siguro ganun si Neneng at marunong lang ata talaga siyang makisama. Oo nga at mahirap lamang ang kanyang pamilya pero hindi dapat tayo agad manghusga, paliwanag ni Andrea. Pero sa sandaling ito ay naging magulo na talaga ang pag-iisip ng babae. Oo nga at mayroon siyang mga kaibigan, ngunit hindi niya malaman kung sino ba ang totoo sa mga ito. Maaaring tama nga rin naman ang sinasabi ni Loisa, ngunit hindi naman siya pwedeng agad na maniwala. Maya-maya lamang ay nagpaalam na rin ng kanyang kaibigan dahil uuwi na rin ito sa kanilang bahay. Saglit ay naglakad ng pabalik-balik si Andrea habang iniisip kung ano ang kanyang pwedeng gawin upang malaman niya kung sino ba talaga ang kanyang tunay na kaibigan. Ano kaya ang dapat kong gawin? Oo nga at hindi marunong mahiya si Crystal at Loisa dahil pareho lang din naman silang mayaman. Pero si Neneng ay isang mahirap lamang at maaaring tama din naman si Loisa sa kanyang sinasabi sa akin. Naguguluhang tanong ni Andrea. Lumipas ang kalahating oras ay sa wakas, nakaisip na ng paraan ng dalaga upang subukin ang kanyang tatlong mga kaibigan. Balak nitong magpanggap na naubusan ng pera nang sa ganon ay malaman niya kung sino ang totoo. Sa susunod na araw ay muli silang magsasama-sama at dito niya balak sabihin sa kanyang mga kaibigan na naubusan na siya ng pera nang dahil sa isang mabigat na problema. Hanggang sa dumating na ang araw na kasama na ni Andrea ang kanyang mga kaibigan, hinintay niya rin na magpalibre ang mga ito sa kanya. Andrea, baka naman ilibre mo kami ng tanghalian? Nakangiting tanong ni Crystal. Ngunit gulat na gulat ang mga ito nang dahil sa kanyang sagot. Pasensya na kayo pero wala na akong pera. Malungkot na sagot ni Andrea. Paano naman mangyayari ang bagay na yon? Di ba sobrang daming yaman ang iniwan sa iyo ng iyong mga magulang? Nagtatakang tanong ni Loisa. Hindi ko naman kasi akalain na may iniwan palang malaking utang ng aking mga magulang na kailangan ko palang bayaran. Tanging ang bahay na lamang ang natira sa akin at kailangan ko talaga ng tulong niyo. Pakunwaring sagot ni Andrea. Nang dahil doon ay napapailing na lamang si Crystal at Loisa. Ayaw kasi ng mga ito na mababawasan ang kanilang mga pera. Naku naman Andrea, hindi kita matutulungan. May pinag-iipunan kasi ako at balak kong bumili ng bagong sasakyan. Sagot ni Crystal. Ako din Andrea, marami akong mga gastusin dahil balak ko rin namang magtayo ng sarili kong negosyo. Dagdag ni Loisa. Ngunit si Neneng naman ay malungkot na nilapitan ang kanyang kaibigan at para bang mayroon itong dinudukot sa kanyang bulsa. Nakuha ni Neneng ang 100 piso na bigay sa kanya ng kanyang magulang. Nakita naman ito ni Andrea at alam niyang ibibigay ito sa kanya ng dalaga. Andrea, alam kong sobrang liit na halaga lamang ng bagay na to para sa iyo pero sana ay tanggapin mo to. Nahihiyang sabi ni Neneng. Tinanggap naman ito ni Andrea upang ipakita sa kanila na malaki talaga ang kanyang pangangailangan. Lumipas ang mga buwan ay minsan na lang kung pumunta si Crystal at Loisa sa bahay ng kanilang kaibigan at tanging si Neneng na lamang ang madalas na dumadalaw. Andrea,
Kumusta ka na? Nandito lang ako kung kailangan mo nang makakausap. Pasensya na kung hindi kita matutulungan sa pagpepera, sabi ni Neneng. Ngunit ngumiti lamang si Andrea dahil sa wakas ay kilala na niya kung sino ang kanyang totoong kaibigan. Kung sino pa ang walang-wala sa buhay ay siya pa pala ang hindi nang iiwan sa kanya. Neneng, sa totoo lang ay walang iniwang utang ang aking mga magulang. Sinubukan ko lamang kayong tatlo. Ngayon ay nalaman ko na ikaw lamang ang totoo sa kanila. Dahil noong oras na malaman nila na wala na akong pera, ay para bang kinalimutan na nila ako. Paliwanag ni Andrea. Simula noon ay silang dalawa ang naging matalik na magkaibigan. Kailangan talaga ng katulong ni Andrea sa kanyang negosyo, kaya kinuha niya si Neneng para tulungan siya nito. Lumipas ang mga buwan ay nakasalubong nila si Crystal at Loisa, ngunit hindi sila pinansin ng dalawa. Hanggang ngayon ay akala talaga nila na wala na talaga akong pera. Pero hindi ko naman pinagsisisihan na nabawasan ang aking mga kaibigan. Salamat Neneng dahil hindi mo ako iniwan, natatawang sabi ni Andrea. Walang anuman. Basta palagi mong tatandaan na nandito lang ako kahit ano pang problema ang iyong pagdaanan. Masayang sagot ni Neneng. Hindi na mahalaga kung kakaunti lamang ang iyong kaibigan. Dahil ang mahalaga ay totoong mga tao ang nakapalibot sa iyo. Hindi dapat nating gawing utusan ng ating kaibigan na walang pang-ambag. Hindi porket wala silang pera ay gagawin na natin ito sa kanila. Ang tunay na kaibigan ay yung handa kang damayan sa oras ng problema. Hindi yung iiwan ka na lamang kapag nalaman nila na wala ka ng pera. Ikaw Kahuana Tels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko mong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.